Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, Congressman Marcoleta nagsalita na sa pulburon na video ni PBBM. So yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin simulan ng panoorin, pakinggan at bigyan ng komento ang video ito. Ito may ipapakita lang po ako sa inyo mula po ito sa Philippine Star mga karibin natin. No? Ito po, PNP taking step to take down President Marcos pulburon video. So yan mga kababayan. Ano pong sinasabi ng Philippine Star? The Philippine National Police has taken steps to take down from social media platforms viral video supposedly showing President Marcos using illegal drugs, no? Hindi po sila gumamit, palakpakan muna natin. Hindi po sila gumamit ng word na peke, no, or fake. Instead, gumamit po sila ng supposedly showing, no, supposedly, meaning mga kababayan, hindi po klaro kung peke ba ito, no? Unlike po doon sa statement ni DILG Secretary Abalos na peke nga yung video, fake daw yung video kasi dahil sa tahinga mga kababayan, no? Pero dito sa Philippine Star, supposedly, no, yung ginamit nila instead na fake or peke. Ibig sabihin mga kababayan, there's a chance na hindi po winawala ng Philippine Star, no, yung chances or chance na ito ay totoo, no? Saka comment ng mga tao, bakit mo naman iti-take down? Ang alam ng taong bayan ito talaga, 'di ba? Nagpupulburon. The only thing mga kababayan na magpapaiba sa perception ng taong bayan ngayon ay kung magpapa-drug test nga, magpapa-pulburon test itong si President Bongbong Marcos Jr. Mahirap ba 'yun mga kababayan? Mahirap bang magpa-pulburon test? 'Di ba? Kung alam mo naman talagang wala, na madali lang po yan, di ba? Para masampal talaga dito sa mga nagsasabing nagpupulburon si PBBM, di ba? Why not? Para na rin maklaro sa taong bayan na ikaw ay hindi nga nagpupulburon, di ba? Sa kabila po ng balitang ito, eto po si Congressman Marcoleta mga kababayan, nag-i-encourage din po, no? Na sana, magpapulburon test nga itong si President Bongbong Marcos Jr. Kasi yun lang talaga ang di ba? Yun lang talaga para mawala yung doubt ng taong bayan, no? At saka isa ka pa namang ikaw po yung ama ng bansang Pilipinas, no? Ito mga kababayan, panoorin po natin at pakinggan si Congressman Marcoleta. Ano ang magiging kalagayan ng bansa na naman natin sa harap ng controversial na lumabas na video na yan? Na nakakulapol sa katauhan ng ating Pangulo. Sinasabi ng ating mga cabinet members na hindi totoo ito. Ito'y peki lang ito. Ngunit yung proseso ng ganong klaseng pagpapaliwanag nakapagbibigay lamang ng lalong pagdududa. In-address mo talaga yan. Pagka nakita nila na ang ginawa mo ay ganito at nakita ang makatotohanan na pagbibigay linaw dyan, biglang mamamatay yan At hindi na pag-uusapan yan. Yun ang gusto ko sanang mangyari. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test. Gaano na lamang yung isasakripisyo kong pagdidignify dyan sa controversial na video na yan.
mainit na issue kasabay ng SONA, aba, at saka ito, nabalitaan nyo rito kung ano ha, yun hong halos ilang minuto, ilang oras ata, bago ang SONA, meron hong lumabas na isang controversial na video ano, na isang lalaki na di umano'y sinisimhot na puting bagay na sinasabi daw po nila na yun ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yun naman daw po ay agad na pinabulaanan ng mga eksperto sa ating bansa. NBI, CIDG, at kung sino-sino para sinasabing hindi po iyon ang Pangulong Bongbong Marcos, Kong. Jen, dahil Biyernes, Ayan mga kababayan, eto opinion ko lang po ito. Credible ba na magbigay ng ganong statement yung NBI, PNP, DILG, mga karibi natin, na alam naman po natin, no, na they are with the administration. Sana kung inire-report lang sana nila, no? Yung for example, magkaroon ng third party, yung talagang walang kinikilingan na magte-test dyan sa video yan. Hindi po sila mismo yung magte-test, sila rin yung magre-report, di ba? Parang niluluto nyo Yun po yung lumalabas para sa akin. Dapat may third party man na not involved sa administration, sa opposition, no? Wala po partisan, no? Then siya po ang magsasabi ng result at ire-report nyo lang PNP, DILG at kung sino-sino pa na nasa kabinete ni President Bongbong Marcos. Dapat hindi po kayo yun Hindi po kayo yung magsasabi. Kung di, yung talagang nag-examine, no? Doon sa video. Para maging fair naman, di ba? Eto nga ang iniisip ko maging totoo man to sa hindi, mga kababayan, na napasok na po sa utak ng taong bayan na nagpupulbulburon nga kasi nakita nila yung video. Diba? At saka hindi lang video yung binabasihan ngayon ng taong bayan. Before pa man si PBBM, diba? Kumakandidato, tumatakbo pa lang, may mga tao na po na nagsabi na nagpupulburon nga. At yun nga po si dating President Duterte, former kababata po ni PBBM at former Senator Nikki Cositing, no? Yun po yung mga nagsasabi, no? Bakit hindi nyo kasuhan sila? Diba? Yun nga po mga karibi natin dapat hindi po sila magsabi para mas kapani-paniwala. Pero sila pa rin parang niluluto lang para sa ating makita natin hindi talaga totoo ngayon, di ba? Opo. Ang ating pangako sana sa ating mga kababayan, panatilihin nating tumatalakay ng mga magagaan. Medyo nakaka-relax. At ka-relax na mga talakayin, hindi ba? Opo. Ngunit sa palagay ko, hindi natin may iwasan na paminsan-minsan kagaya nito sapagkat ako bilang isa, nakita ko rin yan sapagkat yan ay sumambulat sa social media. Opo. Na kapag katiningnan mo, mabibigla ka talaga, Jen. At ang pagkakaalam ko dyan, ito ay kumalat na. Hanggang kanina, minomonitor ko to sa social media, lumalabas na hanggang iba yung bansa, Jen. Pinag-uusapan itong insidente na may kinalaman, di umano, sa video na inilabas nila. Kasabay nung SONA ng ating Pangulo Jen. Nagsimula po yan. Anong estado sa Amerika yun, Nelson? Na doon isang pagkitipon ng grupong Maisog. Maisog Rally. Yan, Maisog Rally. Doon daw po nila inilabas yung video na yan kung bagong, halos kasabay nga nung SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naging konklusyon nga ni Defense Secretary Gibo Teodoro, talaga may planong i-destabilize ang kasalukuyang administrasyon, Kong. So dahil nga ang unang nakita kong nagsalita riyan ay si DILG Secretary Benhur Abalos. Opo, nagpa-press con pa po siya. Pagkatapos ay sinundan ni Defense Secretary Gibo Teodoro, ibig sabihin sineryoso nila yung video na lumabas, Jen. Ako naman ko talagang seryoso talaga. Ako, anong makita ko yon, hindi lamang magkahalong lungkot, Jen, at pangamba, ako ay nag-alala kung anong ibubungan itong video na lumabas. Okay. Kasabay po ng SONA ng ating Pangulo.
Ang aking inaalala dito, Jen, mabutit na nabanggit mo at kinakailangan din siguro nating talakayin. Opo. Ano ang magiging kalagayan ng bansa na naman natin sa harap ng kontrobersyal na lumabas na video na yan Oho. na So, dito naiintindihan ko dito si Congressman Marcoleta, no, mga karibi natin. Yung sinasabi niya, ano ang magiging kalagayan ng ating bansa, no? Kung maging totoo man ito, di ba? For example, totoo ito at pinamumunuan nga ng isang nagpupulburon, no? Ang ating bansa. Di ba, number 1 pong kalaban ng bansa, yung mga ganito. Tapos, siya pa ang namumuno. For example lang, mga kababayan, yung mga kapulisan ba, yung mga kasundaluhan, yung lahat ng armed forces, lahat po ng law enforcement na, yan lahat po ng law enforcement authority or lahat na nagpapatupad ng batas, no? Papayag po ba kayo? Ito'y tanong lang. Siyempre hindi kayo papayag, di ba? Number 1 yung kalaban yan, tapos o di ba? Kaya na lang ko po mga kababayan, ayaw ko pong bigkasin dito kasi, di ba? Pinamumunuan ng, nako, talaga naman, delikado nga. Gaya ng sabi niya, di ba? Nababahala nga si Congressman Marcoleta Nababahala po siya. ayan, nakakulapol sa katauhan ng ating Pangulo. Saka yan pong pabalik-balik hindi po matapos-tapos sa usapin na yan. At nakita ko sa mga initial na reaction habang yun nga nagkakaroon ng press con ang ating dalawang cabinet members. Opo. Lalong lumalala, lalong kumakalat, lalong lumalalim ang pagtatalo kung ano at ano ang totoo sa likod ng video na yan. Oho. Ngayon, ang aking pag-aalala, Jen, ay nakabatay dun sa katungkulan natin na ang ating bansa ang unahin natin. Opo, totoo Ang naman. proposition dito ito ba ay magbubunga ng pagkakawatak-watak at pagkakabahabahagi na naman ng ating mga mamayan sapagkat alam mo naharap na naman tayo sa isang eleksyon na next year. Ito'y malapit na. At saka ako nga, may singit ko lang, sa katatapos sa zona ng Pangulong Bongbong, mukhang marami humanga. Maganda po yung pagkakalatag yan ng kanyang zona ko. At mukhang marami din po nakumbinsi na nagsabi ba, maganda ang latag ng zona ng Pangulong. So yun mga kababayan, anong maganda? Maganda sa kanila kasi nagtayuan pa sila, palakpakan pa mga kababayan. Pero, di ba? Nung chinek na po ni Karina, Bagyo, Typhoon Karina, anong nangyari? Anong maganda sa zona ni PBBM? Mukhang niloloko lang yata tayo Okay, kayo na po ang magsabi. Kahit hindi na po ako. Kung hindi ba tayo niloloko? About nga lang dyan sa 5,500 flood control projects Napakarami niyan. Bilyones po ang ginastos. At ngayon si Tambaluslos magpo-propose na naman ng budget para sa flood controls na naman. Naku naman talaga. Para daw sa 2025. Another na naman 5,500 bali magiging 10,000, 11,000 na. 11,500, 11,000 flood control projects. Naku naman. Puro na lang kayo budget. Wala naman nakikitang taong bayan. Diba? Pangulong Bongbong Marcos. So, sa likod ng mga pangyayari nga na yun, Opo. bigla namang lumitaw itong controversial na video nito. Yan. At kumakalat, lumalalim, hindi natatapos. So yung pag-aalala dyan ay nandoon. Opo. Paano ngayon halimbawa, yung palagay mong sa sinasabi ng ating mga cabinet members na hindi totoo ito. Opo, siyempre. Ito'y peki lang ito. Ngunit yung proseso ng ganong klaseng pagpapaliwanag nakapagbibigay lamang ng lalong
pagdududa eh. Oho. Kasi ang nangyari, lalong lumalim. Tama po yan mga kababayan. The more po nga na dinideny nila itong mga video, itong mga statement na mga nakakakilala sa kanila. Like for example, Senator Nikki Cusiting, former senator, di ba? O, dating Presidente Duterte, Agent Morales. Habang dinideny at dinideny nila yan, mga kababayan, mas lalong nagdududa ang taong bayan. Why not? Para matapos ang lahat, magpa-pulburon test na. Sa live para walang lokohan talaga. Yan lang naman po eh. Titigil po ang mga ito. Titigil tayo sa kakababatikos dito sa pulburong video ito. Diba? Malamang mapapahiya dito ang nakakarami. At isa na po tayo sa mapapahiya. Basta magpulburon test lang mga kababayan. No? At least, mapahiya man tayo, tayong mga DDS vloggers, mapahiya man tayo, at least, safe po ang ating bansa. Pinamumunuan po ng isang malinis na tao. Diba? Hindi makasalanan. Makasalanan na ito gumagamit nga alba ng pulburon. Diba? Di bali na kaming mapahiya. Di bali na mapahiya yung mga nag-aakusan ng mga ganitong video. Diba? As long as pinamumunuan po tayo ng isang hindi nagpupulburon na presidente. Diba? Madali lang naman yan eh. Wala mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo patungkol po sa video ito. Sa mga sinabi po ni Congressman Marcoleta. Na dapat talagang magpa-pulburon test na. Para sa kapakanan ng taong bayan. Ano po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video ito. Right? Maraming salamat po.